Dahil nga sa ipon challenge na to, hindi na ako kumakain. Kaya ang payat-payat ko na, butot balat na lang ang katawan ko ngayon. Hindi na rin ako naliligo dahil wala na rin ako mabili ng sabon. Hindi na rin ako nagdi-day off para makaipon. Tapos yung trabaho ko, 24 hours na rin. Tapos yung trabaho ng iba, tinatrabaho ko na rin. Dati yung galawan ko, pang minimum lang. Pero ngayon, pang patayan na. Sino ba kasi nagpauso ng ipon challenge na to? Sobrang hirap pala pag nakikisabay ka rin sa mga uso. Hindi na nga ako nakakabili ng bago kong damit eh. Ang importante, may ipon ako. Oy, relate. Kung gusto mo talagang makaipon, dapat doble sipag ka, huwag kang tatamad-tamad. Tapos alagaan mo yung katawan mo, huwag mo hayaang magkakasakit ka. Sa pag-iipon naman kasi, hindi naman kasi hadlang kung minimum lang yung sahod mo or mababa pa sa minimum. Kasi merong iba, mas mataas pa sa minimum pero wala pa rin naiipon. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalaki yung sahod mo, kung gastador ka, wala ka talagang maiipon. Yung iba kasi sinasabi, napakahirap mag-ipon kasi yung income ko ganito lang. Wala akong daily income, maraming expenses sa buhay, mga babayarin. Yung mga expenses sa buhay na yan, yung mga babayarin, normal na yan, kumbaga package na talaga natin yan, lalo na kung nandito kayo nakatira sa Maynila. Dito sa Maynila, halos lahat binibili talaga. Tapos nangungupahan ka pa, bahay, tubig, kuryente. Tapos sobrang mahal pa ng mga bilihin sa panahon ngayon. Kaya sobrang hirap din talaga na makaipon talaga. Tapos may isang dosenang anak ka pa. Paano na lang? Pero kung single ka, wala kang anak, wala ka pang ibang binubuhay bukod sa pamilya mo, habang bata ka pa, habang may trabaho ka pa, mas maganda kung may ipon ka. Ang diskarte niyan, pagka-withdraw ng sahod mo, bawasan mo na agad ng pang-savings mo. Tapos yung sobra, yun yung ibabudget mo kung ano pa yung ibang expenses mo. Ako nga, first time ko nga lang makabuo ng ipon challenge eh. Halos taon-taon akong nag-uumpisa ng ipon challenge kaso lang hindi talaga siya nabubuo. Dati kasi ang ginagawa ko, yung mga barya-barya yung ginagawa kong pang-ipon. Pero napapansin ko kasi kapag barya yung ginagamit ko sa pag-iipon, nagagastos ko talaga kasi nagkakasakit ako eh. Kaya hindi na talaga ako gumagamit ng barya para sa pag-iipon. Last January 2024, naisipan kong mag-ipon ulit. Pero hindi na barya, so ang ginamit ko ay yung 50 pesos na bills. Bali, dalawa yung ginawa kong ipon challenge. 50 pesos tsaka 100 pesos. Itong 50 pesos ay para sa pag-aaral ng anak ko. Habang lumalaki yung anak ko, kaya kailangan na natin mag-ipon. Lalo na't ilang taon na lang ay magka-college na. Lalo na't wala tayong asawang maaasahan. Real talk yan, lalo na sa mga single mom. Proud ako sa mga single mom na ginagawa ang lahat para sa anak talaga nila. Tapos sa mga tatay naman na anak-anak ni singkong duling, wala man lang naibigay na sustento. Paano na lang yung future ng mga anak nyo? Kaya tayong mga nanay, lahat gagawin natin para sa pag-aaral ng mga anak natin. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ngayong 2025, hanggat hindi ako nabubuntis, mag-iipon tayo ulit.